Kwento ito ng isang detective agency na ang mga miyembro ay may mga espesyal na abilidad. Nagsimula ang kwento habang nasa ilog si Atsushi at walang ibang iniisip kundi pagkain lang dahil sa sobrang gutom na nararamdaman niya. Simula nang palayasin siya sa ampunan ay wala pa siyang kain at wala ding matuluyan. Nakita niya dito ang isang miyembro ng ahensya na si Dazai na nalulunod sa ilog kaya tinulungan niya ito. Ilang sandali lang ay dumating din ang isa pang miyembro ng ahensya na si Kunikida na galit kay Dazai. Dahil sa maingay na kumukulong tiyan ni Atsushi ay nagpasya sila Dazai na dalhin siya sa kainan. Katapos kumain ni Atsushi ay dito na siya nagkwento sa pinanggalingan niya. Sinabi naman nila Dazai at Kunikida na miyembro sila ng Armed Detective Agency kaya naalala ni Atsushi ang narinig niya tungkol sa ahensya na ito na may mga miyembro na nagtataglay ng kapangyarihan. Ngunit hindi makapaniwala si Atsushi na miyembro ang dalawang kaharap niya dahil sa mga kinikilos ng mga ito. Dito na din nabanggit nila Dazai ang kasalukuyan nilang misyon at ito ay ang paghahanap sa isang man-eater tiger na umano'y namamataan sa lugar. Sa gulat ni Atsushi sa narinig niya ay balak niya na sanang umalis ngunit pinigilan siya ni Kunikida. Dito na nasabi ni Atsushi na nakaharap na niya umano ang tigre na ito at gusto siyang patayin nito. Nang si Dazai na ang nagtanong ay naikwento ni Atsushi ang ginawang perwisyo ng tigre na ito sa ampunan na pinanggalingan niya. Ito ang dahilan kaya nagkulang na umano sa pagkain ng ampunan kaya pinalayas siya para mabawasan ang pakakainin dito. Dagdag pa ni Atsushi na palagi niyang nakikita ang tigre na ito saan man siya magpunta. Nagpasya si Dazai na isama si Atsushi sa paghahanap sa tigre at gumawa siya ng sulat para ibigay ni Kunikida sa kanilang pinuno. Ayaw sanang sumama ni Atsushi dahil sa takot ngunit nang ipinakita na ni Dazai ang pabuya ay napilitan na lang si Atsushi na sumama. Pumunta sila sa Tsurumi kung saan huling nakita ni Atsushi ang tigre. Habang naghihintay na magpakita ang tigre ay nagulat si Atsushi nang makarinig ng ingay. Naniniwala siya na nandito na ang tigre at gusto siyang kainin ngunit hindi ito ang nasa isip ni Dazai. Dito na sinabi ni Dazai ang kanyang pag-aanalisa sa sitwasyon ni Atsushi. Kung bakit bigla itong pinalaya sa ampunan at ang huling araw na nagpakita ang tigre. Nang makita ni Atsushi ang bilog na buwan ay dito na nagbago ang kanyang anyo at naging tigre. Kaagad niyang inatake si Dazai ngunit naiiwasan lang ito ni Dazai. Ilang sandali lang ay ginamit na ni Dazai ang kanyang kapangyarihan na tinatawag na no longer human. Nagagawa niyang i-disable ang kahit anong kapangyarihan sa simpleng paghawak lang. Dahil dito ay kaagad na bumalik sa pagiging tao si Atsushi. Dumating dito si Kunikida at kasama niya ang iba nilang miyembro na sila Yoshino, Rampo at Kenji. Nagpasya si Dazai na isali si Atsushi sa kanilang ahensya. Nang magising si Atsushi ay nagulat siya nang makita ang isa niyang kamay na anyong tigre. Sinabihan siya ni Dazai na magiging miyembro na umano siya ng Armed Detective Agency. Kinabukasan habang papunta sila Atsushi at Dazai sa ahensya ay nakasalubong nila si Kunikida. Sinabi ni Kunikida kay Dazai na kailangan nilang makarating kaagad sa ahensya dahil may kasalukuyang insidente ang nagaganap doon. Nang makarating sila sa ahensya ay nakita nila ang isang lalaki na may katabing isang babae at bomba. Base sa sinasabi ng lalaking ito ay napag-alaman nilang may galit ito sa ahensya at hinahanap ang pinuno ng ahensya. Unang humarap sa lalaki ay si Kunikida ngunit dahil alam nito ang kapangyarihan ni Kunikida ay pinaluhod nito si Kunikida sa mesa at kailangan makikita nito umano ang mga kamay ni Kunikida. Naisip ni Dazai na si Atsushi ang paharapin sa lalaki dahil siya lang umano ang bago sa ahensya at siguradong hindi pa alam ng lalaki ang kapangyarihan ni Atsushi. Binigyan siya ni Dazai ng mga dyaryo para magpanggap na tagahatid ng dyaryo. Habang kinukumbinsi ni Atsushi ang lalaki ay bigla siyang nakalapit dito at kaagad na ginamit ni Kunikida ang kapangyarihan nito para makagawa ng wire gun at maaga ang remote control ng bomba. Katapos ay mabilis na napabagsak ni Kunikida ang lalaki ngunit nang sandaling mabitawan niya ito ay nagkaroon ng pagkakataon ang lalaki na makuha kay Kunikida ang remote control at napa-active niya ang timer. Kaagad na tinulak ni Atsushi ang babae at kinuha niya ang bomba para yakapin ito. Nang maubos na ang oras ay nagulat si Atsushi na hindi ito sumabog. Dito lang niya nalaman na sinusubukan lang pala siya ng ahensya at miyembro din ng ahensya ang lalaki na si Junichiro at magkapatid din sila ng babae na si Naomi. Ilang sandali lang ay nagpakita na ang kanilang pinuno na si Yakichi. Nagpasya na lang ang kanilang pinuno na ibigay kay Dazai ang desisyon kung pasado ba si Atsushi. Isang araw ay nagkaroon sila ng kliyente na babae na kaagad namang nilapitan ni Dazai para yayain na sabay silang magpatiwakal dahilan para bugbugin siya ni Kunikida. Gusto ng babae na ito na magpatulong sa ahensya para pigilan ang umano'y mga smugglers na namemerwisyo sa kanilang kumpanya. Nagpasya si Kunikida na si Atsushi ang ipadala sa trabaho na ito at ipinasama niya din si Junichiro kaya sumama din si Naomi.
Bago sila umalis ay ipinakita muna ni Kunikida ang litrato ni Akutagawa na kung maaari ay iwasan umano nila. Ayon kina Dazai at Kunikida ay miyembro si Akutagawa ng Port Mafia at isa sa pinakadelikadong miyembro nito. Pinuntahan ni Akutagawa ang isang police station para umano isauli ang nakita niyang bag. Ngunit nakilala siya kaagad ng mga pulis kaya niligpit na lang ang mga ito ni Akutagawa at kaagad din siyang umalis. Pagkapasok ng isang babae ay nagulat siya sa nakita niya at isang bomba pala ang laman ng bag na iniwan ni Akutagawa. Pagkadating nila Atsushi sa isang makitid na eskinita ay dito na nagpakilala ang babae na si Ichiyo at miyembro din ng Port Mafia. Target nila si Atsushi at kaagad niyang tinawagan si Akutagawa. Pinagbabaril ni Ichiyo si Junichiro ngunit hinarandyan ito ni Naomi. Nang tinutukan na ng baril si Junichiro ay dito na niya ginamit ang kapangyarihan niyang Light Snow. Dahil sa kapangyarihan na ito ni Junichiro ay hindi na siya natatamaan ng mga bala. Nagawa ni Junichiro na masakal si Ichiyo ngunit inatake naman siya ni Akutagawa na kadadating lang. Gamit ang kapangyarihan ni Akutagawa na Rashomon ay ipinakita niya kay Atsushi ang kayang gawin nito. Dahil sa ayaw ni Atsushi na maging pabigat sa ahensya ay sumugod siya kay Akutagawa at nang maiwasan niya ang atake ni Akutagawa ay kinuha niya ang baril at pinagbabaril ito. Ngunit dahil sa Rashomon ay naharangan nito ang mga bala. Inatake ni Akutagawa ang paa ni Atsushi na kaagad namang naputol. Habang inaalala ni Atsushi ang kanyang nakaraan sa ampunan ay bigla siyang nag-transform bilang tigre. Naglaban sila ni Akutagawa at pagkatilapon ni Akutagawa ay pinagbabaril ni Ichiyo si Atsushi ngunit hindi ito tumalab. Nang aatakihin na ni Atsushi si Ichiyo ay inatake naman ni Akutagawa si Atsushi dahilan para mahati ang katawan nito. Ginamit ni Junichiro ang kapangyarihan nito kay Atsushi para mailigtas ito. Nang aatake na sila pareho ay dumating na dito si Dazai at pinigilan sila. Nagtaka si Ichiyo na nandito si Dazai kaya sinabi ni Dazai ang nilagay niya sa bulsa ni Ichiyo. Sinabi ni Akutagawa na aatras muna sila ngayon ngunit balang araw ay babalikan ulit nila si Atsushi. Dito na din sinabi ni Akutagawa ang 7 bilyon na bounty ni Atsushi mula sa black market kaya gustong-gusto ng Port Mafia na makuha si Atsushi para mapasa kanila ang 7 bilyon. Dagdag pa ni Akutagawa na alam ni Dazai na walang makakapigil sa Port Mafia dahil dati din umano siyang miyembro ng Port Mafia. Nang magising si Atsushi ay nasa tabi niya si Kunikida na nagbabantay sa kanya. Alam na din ni Kunikida ang tungkol sa bounty niya at ipinaalam din ito sa kanya. Dahil sa mga sinasabi at kinikilos ni Kunikida ay nababahala na din si Atsushi. Sinabi ni Kunikida na baka dumating na ang worst case scenario kaya pinapaisip siya nito kung ano ang magagawa niya. Pinuntahan naman ng leader ng Port Mafia Black Lizard na si Hiratsu ang isang bodega kasama ang mga miyembro nito para parusahan ang mga may pakana sa pagbebenta ng Port Mafia cargo sa black market. Nakita ni Atsushi ang pagsabog dito kaya pinuntahan niya ito. Pagkadating niya dito ay narinig niya sa mga taong nag-uusap na Port Mafia Black Lizard ang salarin sa nangyari. Na-imagine kaagad ni Atsushi ang mga mangyayari sakaling atikihin nito ang ahensya. Dahil dito ay nagpasya si Atsushi na umalis na lang ng ahensya para hindi na ito madamay pa. Tinawagan niya si Ichiyo para sabihin na aalis na siya ng ahensya at hinamon ito na dakpin siya. Matapos ang kanilang pag-uusap ay pinatawag ni Ichiyo ang Black Lizard. Kaagad ding pinatawag ni Hiratsu ang dalawang commander nito na sila Michizo at Jin. Dito na sinabi ni Ichiyo ang misyon nilang atikihin ang Armed Detective Agency. Ayon kay Ichiyo ay paghihiganti nila ito sa pakikialam ng ahensya dahilan para hindi nila madakip si Atsushi. Inumpisahan kaagad nila ang misyon at pagkadating nila sa ahensya ay pinaulanan nila ng bala sila Kunikida. Narinig naman ito ni Atsushi at nakita niya na galing ito sa ahensya. Dali-dali siyang bumalik dito at pagkadating niya sa ahensya ay naabutan niyang binubugbog lang nila Kunikida sila Hiratsu. Ayon kay Kunikida ay ito ang hindi niya gusto kapag nilulusob sila dahil naaapektuhan na naman nito ang kanilang budget sa pagpapaayos ng mga nasirang kagamitan. Napagtanto ni Atsushi na ito pala ang sinasabing worst case scenario ni Kunikida. Habang pinagtatatapon nila sa labas ang mga Black Lizard ay naiisip ni Atsushi na mas nakakatakot pa pala ang ahensya kaysa sa Port Mafia. Ang sinasabi din pala ni Kunikida na magagawa niya ay ang pagtulong sa paglilinis ng kalat. Habang naglilinis na sila ay nagpaalam si Rampo para tulungan ang mga pulis sa imbestigasyon. Pinasama ni Kunikida si Atsushi dahil hindi umano alam ni Rampo ang sumakay ng train. Pagkadating nila sa crime scene ay si Menora ang humarap sa kanila at hindi si Yasu na siyang inaasahan ni Rampo. Ayaw ni Menora na makialam sa pag-iimbestiga sila Rampo na isang private investigator dahil kasamahan nila ang biktima na si Yamagiwa.
Habang pinag-uusapan nila ang mga posibleng salarin ay biglang nakahukay ng isa pang tao ang mga pulis kaya dali-dali nila itong pinuntahan. Nang may ahon na ito ay si Dazai lang pala ito na nagbabalak na naman magpakamatay. Dito ay sinabi ni Minoru na mas magaling pa umano ang mga kasama niya kaysa sa sinumang private investigator. Dahil dito ay sinubukan ni Rampo si Sugimura na resolbahin ang kaso sa loob ng 1 minuto. Dagdag pa niya na kaya niya umanong maresolba ito nang wala pang 1 minuto. Sinabi naman ni Sugimura ang mga kaso na iniimbestigahan ni Yamagiwa at isa dito ay may kinalaman sa Port Mafia kaya posible na ito ang pumatay kay Yamagiwa. Ngunit sigurado naman si Dazai na hindi ito kagagawa ng Port Mafia at para sa kanya ay sinadya lang ng salarin na magmukha itong gawa ng Port Mafia. Matapos ang oras na binigay ni Rampo kay Sugimura ay si Minoru na ang nagsabi kay Rampo na resolbahin ang kaso para makita umano nila ang pinagyayabang ni Rampo. Dito na inilabas ni Rampo ang kanyang eyeglasses at ginamit ang ultra deduction. Ilang segundo lang ay nalaman kaagad ni Rampo ang salarin at tinuro niya si Sugimura. Dahil hindi naniniwala si Minoru kay Rampo ay hiniram ni Rampo ang baril ni Sugimura para magsilbing ebidensya dahil makikita dito na nawawala ang 3 bala ng kanyang baril. Pagkabunot ni Sugimura ng kanyang baril ay itinutok niya ito kay Rampo kaya tinulak ni Dazai si Atsushi papunta kay Sugimura dahilan para madakip ito kaagad. Dinala nila sa police station si Sugimura at dito na ikwento ni Sugimura ang mga nangyari. Nang pauwi na sila ay dito na sinabi ni Dazai kay Atsushi na hindi gifted si Rampo. Para umano kay Rampo ay isang espesyal na abilidad ang kanyang ultra deduction ngunit napatunayan ni Dazai ngayong araw lang din na hindi nga gifted si Rampo. Ito ay nung ginagamit na ni Rampo ang kanyang ultra deduction ay hinawakan niya umano ang buhok ni Rampo para hindi ito gumana ngunit naresolba pa rin ni Rampo ang kaso kaya napatunayan niyang hindi talaga isang gifted si Rampo. Isang gabi ay nagsagawa ng operasyon ng Port Mafia gamit si Kyo-oka na isa ding utos-utusan ni Akutagawa. Nang makita niya ang kanyang target ay nilapitan niya ito kaagad at ito pala ay si Dazai. Nababahala na si Atsushi sa pagkawala ni Dazai at sa hindi nito pagsagot sa kanyang mga tawag. Ngunit ang ibang miyembro ng ahensya ay kalmado lang at baka nasa ilog na naman umano si Dazai at sinusubukan magpakamatay. Dumating dito si Yosano at pinasama si Atsushi para mamili. Nang papauwi na sila ay nakasalubong ni Atsushi si Kyo-oka at nagkatinginan sila. Pagkasakay nila ng train ay biglang may nagsalita na nagpakilalang train conductor. Ayon dito ay magkakaroon umano ng physics experiment at ang test subject ay ang mga pasahero. Ilang sandali lang ay may biglang sumabog sa isang bagon na ikinasawi ng ilang pasahero. Muling nagsalita ang taong ito at sinabi na may malakas na bomba sa train at dito na din ito nabanggit ang pangalan ni Atsushi. Ayon sa kanya na kung hindi susuko si Atsushi ay sigurado umano na masasawi ang lahat ng pasahero sa train kaya nalaman kaagad nila Yoshino na Port Mafia na naman ang may pakana nito. Kaagad silang naghiwalay para hanapin ang kinaroroonan ng bomba. Nang makarating si Yoshino sa isang bagon ay hinagisan siya dito ng bomba. Nakaharap niya dito ang isang miyembro ng Port Mafia na si Koji na may kapangyarihan na lemon bomb. Nakita naman ni Atsushi si Kyo-oka sa isang bagon at pinipilit itong umalis sa bagon na ito. Tinawagan ni Akutagawa si Kyo-oka para sabihin ang mga dapat gawin ni Kyo-oka. Pagkaharap ni Kyo-oka ay naalala ni Atsushi na ito ang babaeng nakasalubong niya. Dito na ginamit ni Kyo-oka ang kanyang kapangyarihan na Demon Snow at kaagad na inatake si Atsushi. Pinipilit ni Atsushi na sumugod kay Kyo-oka dahilan para magtamo din siya ng mga pinsala mula sa Demon Snow. Dahil din sa mga pinsala ni Yoshino ay binugbog lang siya ni Koji. Naglabas si Koji ng maraming lemon bomb at kaagad na lumabas sa bagon na ito. Pagkabalik ni Koji sa bagon ay nakita niya na nakaupo si Yoshino. Pagkalapit niya dito ay kaagad siyang sinuntok ni Yoshino at dito na nabugbog si Koji. Pagka-atake muli ng Demon Snow kay Atsushi ay biglang napabago ni Atsushi ang kanyang kamay kaya nasangga niya ang atake ng Demon Snow. Napabilis din ni Atsushi ang kanyang galaw at nagawa niyang mabali ang espada ng Demon Snow at kaagad na nakalapit kay Kyo-oka. Dito na ipinakita ni Kyo-oka ang bomba sa kanyang katawan. Nalaman naman ni Yoshino mula kay Koji na may remote detonator ang bomba at sinabi ito kay Atsushi. Hiningi ito ni Atsushi kay Kyo-oka at kaagad naman itong ibinigay ni Kyo-oka. Pagkapindot ni Atsushi sa remote ay dito lang nila nalaman na pampa-activate pala ito ng timer na siya ding sinasabi ni Akutagawa sa cellphone at ginawang sakripisyo si Kyo-oka. Dali-daling sinubukan ni Atsushi na tanggalin ito sa katawan ni Kyo-oka ngunit tinulak siya ni Kyo-oka at lumapit ito sa pinto. Pagkatalo ni Kyo-oka ay mabilis ding sumunod si Atsushi at natanggal niya ang bomba. Pagkaahon nila mula sa ilog ay bigla namang nakatulog si Atsushi.
Dinala nila Yoshino si Kyoka sa ahensya at pagkadating ni Kunikida ay sinabi niya ang lahat na nalalaman nito tungkol kay Kyoka. Tinanong ni Kunikida si Kyoka kung sino ang nagbibigay ng utos dito sa lahat ng operasyon nito. Ayon kay Kyoka ay magsasalita lang umano siya kung pakainin siya ng boiled tofu. Pinakain nila ito sa Tachibana daw at dito na sinabi ni Kyoka kung paano siya napunta sa Port Mafia at sinabi din niya na si Akutagawa ang nagbibigay sa kanya ng utos. Sinabihan ni Kunikida si Atsushi na dalhin si Kyoka sa police station para isuko. Ito ay dahil sa 35 katao na pinatay nito at kung ibalik man siya sa Port Mafia ay papatayin din siya dahil sa pagtratraidor. Habang si Dazai naman ay nakagapos sa isang gusali at dumating din dito si Akutagawa na kaagad siyang inatake ngunit na-disable lang ito ni Dazai. Nainis si Akutagawa nang sinabi ni Dazai na mas malakas pa umano si Atsushi kumpara sa kanya kaya sinuntok niya ito. Ipinasyal muna ni Atsushi si Kyoka habang pinag-iisipan kung ano ang kanyang gagawin. Pinuntahan nila ang mga kilalang pasyalan at kinain din nila ang mga masasarap na pagkain na gustong kainin ni Kyoka. Ayon kay Kyoka na may isang lugar pa umano siyang gustong puntahan. Ito pala ay sa police station at dahil nagawa na umano ang mga gusto niyang gawin at kailangan niya ng sumuko para pagbayaran ang mga kasalanan na nagawa niya kahit alam niyang mahahatulan siya ng kamatayan. Bigla namang inatake ni Akutagawa si Atsushi mula sa likod at dumating din ang Black Lizard kaya wala ding nagawa ang mga pulis. Natulala na lang si Kyoka at isinakay ni Akutagawa si Atsushi sa isang truck. Nalaman nila Kunikida ang pagdukot kay Atsushi ngunit abala naman silang lahat dahil sa ministry staff escort job. Hindi makapagdesisyon sila Kunikida sa sitwasyon ni Atsushi kaya humingi na ng tulong si Naomi kay Yakichi. Kaagad namang nagbigay ng utos si Yakichi na magsagawa ng operasyon para iligtas si Atsushi. Nang binabalak na ni Dazai na tanggalin ang pagkakagapos sa kanya ay dumating naman dito ang isang executive ng Port Mafia na si Chuya. Ayon kay Chuya na kahit nauto ni Dazai si Akutagawa ay hindi niya umano ito magagawa sa kanya dahil alam niyang hindi basta-basta magpapadakip ang Dazai na kilala niya. Pinutol niya ang kadena sa kamay ni Dazai at gusto niya umanong maglaban silang dalawa. Nang makakuha sila Kunikida ng larawan ng truck na pinaglagyan ni Atsushi ay kaagad silang nagpulong kasama si Yakichi. Ayon kay Kunikida na pagmamayari ng Karma Transit ang truck na ito at siguradong makakakuha sila dito ng impormasyon kung saan dinala si Atsushi. Kausap din nila si Junichiro na binabantayan ng Karma Transit ngunit bigla siyang may napansin. Pinuntahan niya kaagad ang opisina ng Karma Transit at nakita niya sa loob ang mga wala ng buhay ng mga empleyado dito. Dahil dito ay kinausap na ni Yakichi si Rampo para hanapin ang kinaroroonan ni Atsushi. Sa una ay ayaw pa ni Rampo pero nang sinabi na ni Yakichi na pupurihin niya si Rampo ay kaagad itong pumayag. Ayon kay Rampo na kasalukuyang nasa karagatan ngayon si Atsushi kaya naisip kaagad nila na ilalabas si Atsushi ng bansa. Naatasan ni Yakichi si Kunikida para puntahan ang kinaroroonan ni Atsushi at iligtas ito. Nang matanggal ni Dazai ang pagkakagapos sa kanya ay biglang sumugod si Chuya. Naglaban sila sandali at dito na sinabi ni Dazai ang rason bakit niya sinadyang magpadakip. Ito ay dahil gusto niyang malaman kung sino ang taong gustong bumili kay Atsushi sa halagang 7 bilyon. Sinabi din ni Dazai na magkakaroon ng pagpupulong kinabukasan ang 5 executives ng Port Mafia. Ikinagulat ito ni Chuya dahil nangyayari lang umano ang pagpupulong na ito ng isang beses sa loob ng maraming taon. Nabanggit din ni Dazai ang sulat na ipinadala niya sa Mafia Upper Echelons na may nakalagay na kung mamatay siya ay mailalantad ang sekreto ng Port Mafia sa publiko. At ito marahil ang rason bakit biglang nagpatawag ng pagpupulong ng mga executives. Dahil dito ay walang nagawa si Chuya kundi hayaan na lang si Dazai at sinabi din niya kung saan makikita ni Dazai ang impormasyon tungkol sa taong gustong bumili kay Atsushi. Binuksan naman ni Kyoka ang container van kung saan nakalagay si Atsushi at bigla siyang hinablot ni Akutagawa. Tinutukan ng baril ni Kyoka si Akutagawa ngunit nasira lang ito ng Rashomon at nasakal siya ni Akutagawa. Pagkadating ni Kunikida ay narinig kaagad ni Atsushi ang boses nito at dito na pinasabog ni Kyoka ang barko. Pagkasabog nito sa kanilang banda ay tumilapon si Atsushi papunta sa gilid ng barko at dito niya nakita si Kunikida. Gusto ni Kunikida na umalis na sa barko si Atsushi at sumama sa kanya para tumakas. Ngunit hindi kayang iwan ni Atsushi si Kyoka kaya binalikan niya ito. Papatayin na sana ni Akutagawa si Kyoka ngunit nailigtas ito ni Atsushi. Pagkababa ni Atsushi kay Kyoka sa gilid ay nag-umpisa na ang laban nilang dalawa. Dahil sa nakakalamang si Atsushi sa close combat ay minabuti ni Akutagawa na lumayo kay Atsushi at atikihin si Atsushi mula sa taas ng kanyang Rashomon. Nagawang matamaan si Atsushi ng Rashomon at nasabugan naman siya sa pinagbagsakan niya.
Ngunit bigla na lang lumitaw si Atsushi sa likod ni Akutagawa kaya napurohan dito si Akutagawa ng suntok ni Atsushi. Naalala ni Akutagawa ang mga panahong sinasanay siya dati ni Dazai. Nang maalala niya ulit ang sinabi ni Dazai na mas malakas sa kanya si Atsushi ay nagwala ito at ginamit kay Atsushi ang isang atake ng Rashomon na Higenzakura. Ngunit hindi pa rin ito naging sapat kaya nagulat na lang si Akutagawa. Muli silang naglaban at kahit ang Sawarabi ay hindi pa din umuobra kay Atsushi. Pagkalusob ni Atsushi ay ginamit naman ni Akutagawa ang Ajito. Nang mahuhulog na si Atsushi ay ginamit niya ang kanyang buntot para makakapit kay Akutagawa. Umatake si Atsushi at kaagad na ginamit ni Akutagawa ang Devoured Space ngunit nabasag pa rin ito ng atake ni Atsushi kaya dumiretso ito sa mukha ni Akutagawa at nahulog sa dagat. Nang mahulog si Atsushi ay tinulungan siya ni Kyo-oka at pagkahulog nila ng barko ay nasalo naman sila ni Kunikida. Pagkadating ni Dazai sa silid na sinasabi ni Chuya ay nagulat siya nang makita ang pangalan ng organisasyon na gustong bumili kay Atsushi. Nababahala si Atsushi na baka hindi maging maganda ang tingin ng iba sa ahensya kay Kyo-oka. Ngunit pagkapasok niya sa ahensya ay nagkakatuwaan pala ang mga ito kasama si Kyo-oka at kahit din ang mas istrikto na si Rampo. Napatanong si Atsushi kung sino ang nagpatawag kay Kyo-oka sa ahensya at sumagot kagad dito si Yakichi. Ayon kay Yakichi na buti na lang ay sinubukan ng Port Mafia na burahin ang pagkakakilanlan ni Kyo-oka dahilan para hindi na matunto ng mga pulis si Kyo-oka. Nakiusap si Kyo-oka kay Yakichi na payagan siyang manatili sa ahensya at pati si Atsushi ay nakiusap din kaya pumayag na din si Yakichi. Samantala sa Port Mafia naman ay naisalba nila si Akutagawa ngunit nagtamo ito ng mga bali sa iba't ibang parte ng katawan at kasalukuyang comatose. Kinausap ng leader ng Port Mafia si Ichiyo tungkol kay Akutagawa at sa naging palpak nila sa misyon kay Atsushi. Nang makabalik na sa ahensya si Dazai ay sinabi niya ang lahat ng nakuha niyang impormasyon tungkol sa organisasyon na tinatawag na The Guild na siyang gustong bumili kay Atsushi. Bigla silang nakarinig ng helicopter at sakay nito ang leader ng The Guild na si Francis at ang dalawa pang miyembro nito. Kinausap ni Francis si Yakichi para bilhin sana ang ahensya ngunit hindi niya ito napapayag. Bago pa umalis sila Francis ay sinabi nito na abangan umano nila bukas ang gagawin niya. Sinamahan sila ni Kenji pababa ngunit pagkadating nila sa baba ay wala na si Kenji. Kinabukasan ay nakita nila sa TV ang balita ng biglang pagkawala ng isang gusali na ginagamit ng Port Mafia. Inatasan ni Kunikida sila Junichiro at Atsushi na hanapin si Kenji. Habang tumitawid sila kasama si Naomi ay nawala na lang bigla si Naomi. Nakita ni Junichiro ang isang miyembro ng The Guild na si Lucy at nang hahawakan na niya ito ay bigla silang napunta sa loob ng dimensyon na nilikha gamit ang kapangyarihan ni Lucy. Nakita ni Junichiro sila Kenji at Naomi sa loob ng isang silid dito ngunit ayon kay Lucy ay mabubuksan lang ito gamit ang susi. Pwede din umano silang lumabas gamit ang isa pang pinto dito kung ayaw nilang mailigtas ang mga kasama nila. Gusto ni Lucy na maglaro sila ng habulan at inilabas niya ang isang malaking manika na tinatawag niyang si Anne na siyang magiging taya. Sa takot ng ibang tao ay mabilis silang nagsitakbuhan palabas ng isang pinto dito. Sinabihan naman ni Atsushi ang isa pang lalaki na lumabas na lang din ngunit ayon sa lalaking ito ay may hinahanap siyang bata at baka nakakulong din ito kasama nila Naomi. Ipinakita ni Lucy ang susi sa silid na ito at kung mabuksan umano nila ang silid bago sila madakip ni Anne ay panalo na sila at ibabalik niya sila Naomi. Kinuha ni Atsushi ang susi at pagkaumpisa ng laro ay kaagad na nadakip si Junichiro. Ginamit naman ni Atsushi ang kanyang kapangyarihan para hindi siya kaagad madakip ni Anne. Nang makalapit na siya sa pinto para buksan ito ay bigla naman siyang inatake ng susi na nagbago ng anyo. Dito na napagtanto ni Atsushi na sa simula pa lang ay wala na talaga silang pag-asa na manalo. Habang iniiwasan ni Atsushi na madakip ni Anne ay naisip niyang lumabas na lang at humingi ng tulong kina Dazai. Nang mahahawakan na niya ang doorknob ay bigla naman siyang pinigilan ng lalaking kasama nila. Ayon sa kanya ay hindi umano magandang ideya na lumabas siya sa pinto na ito at sa halip ay binigyan niya ng payo si Atsushi kung paano tatalunin si Lucy. Kinuha ni Atsushi ang tali na ginamit ng lalaki para pigilan siya. Biglang umatake si Anne at nagulat si Atsushi na dalawa pala ito kaya nahuli siya nito at kaagad na ipinasok sa silid. Susubukan din sana ni Lucy na hulihin ang lalaki ngunit bigla siyang nakaramdam ng takot dahil sa matinding aura na nilalabas ng lalaki na ito at kahit si Anne ay hindi makagalaw. Ayon sa lalaki na ito ay talo na umano si Lucy at nang tiningnan ni Lucy ang pinto ay isa lang pala itong peking pinto na nilikha ni Junichiro nang bumukas ang tunay na pinto para sana ipasok si Atsushi. Dito na hinila ni Atsushi ang tali na naikabit niya kay Lucy nang magkasalubong sila. Sinabay ni Atsushi si Lucy sa loob ng silid dahilan para makalabas silang lahat sa dimensyon na ito.
Nang makita ni Atsushi si Lucy ay nilapitan niya ito ngunit kagad itong umalis. Nakita na din ng lalaki ang hinahanap niyang bata at dumating din dito si Kyouka. Pagkaalis ng lalaki at ng bata ay nanginig si Kyouka at bakas sa mukha nito ang sobrang takot. Pumasok ang lalaki at ang bata sa isang masikip na eskinita at ilang metro lang ay nakita nila ang patay na katawan ng miyembro ng The Guild na pinalilibutan ng mga miyembro ng Port Mafia. Ang lalaki palang ito ay ang leader ng Port Mafia na si Ogay at sinabi nito sa lahat na uubusin nila ang lahat na kumakalaban sa kanila kahit ang The Guild pa o ang Armed Detective Agency. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento at kung nagustuhan mo ito ay paki-like na din ng video. Maraming salamat sa panonood at sa susunod ulit na kwento.